Itinaas ng PHIVOLCS ang babala sa Bulkang Mayon sa Alert Level 2. Isa sa mga dahilan nito ang pagdami ng mga rockfall event o pagkahulog ng mga bato mula sa bulkan. Indikasyon kaya yan ng nagbabadyang pagputok ng bulkan? Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Namumuti sa usok ang dalisdis ng Bulkang Mayon. Nang mag-zoom in ang kamera, makikitang naglalaglagan ang mga bato sa slope nito. Kapansin-pansin din ang usok mula sa crater. Kaya naman epektibo ngayong araw, ipinag-utos ng Albay Provincial Government na limitado muna ang ATV rides sa Cagsawa Ruins. Pansamantala ring ipinagbawal ang pag-akyat sa skyline sa Tabaco City at ang planting activity sa paligid ng Mayon. No activities, all types of activities like yung ATV rides, di ba? Yung tourist natin, attraction natin, and of course yung planting, medyo get away from that area. Mula Alert Level 1, itinaas na ang Alert Level 2 sa Mayon Volcano ngayong araw. Ayon sa DOST PHIVOLCS, ang Alert Level 2 ay nangangahulugang may increasing o moderate level of unrest ang bulkan. Nangangahulugan ito na merong kasalukuyang unrest dulot ng shallow magmatic processes na maring magdulot ng mapanganib na magmatic eruption. Pero sa ngayon wala pa po tayong eruption, but the probability po nito is higher compared to say when the volcano is on alert level 1. Pinapayuhan ang publiko na maging mapagmatyag at iwasang pumasok sa 6-kilometer radius permanent danger zone para hindi malagay sa panganib ng biglaang pagsabog, rockfall at iba pa. Isa raw kasi sa palatandaang tinitingnan ng PHIVOLCS ay ang pagkahulog ng mga bato mula sa bulkan. Kasi yung 2023 eruption natin, nagkaroon po tayo ng rockfall events prior to its effusive activity. Almost the same yung nakikita natin ngayon. Ang ibig po kasi sabihin nito, may magma na umaakyat and nadidislodge niya yung mga bato na nasa tuktok ng bulkan. Kaya nagkakaroon tayo ng rockfall events. Patuloy daw nilang binabantayan kung puputok ang bulkan, kung maglalabas lang ba ito ng lava o kaya'y huhupa na lang ang aktibidad nito kalaunan. Sa ngayon, paalala ng PHIVOLCS, lagi naman pong pinapaalala ng PHIVOLCS na yung pag-iwas sa pagpasok sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone dahil doon po nakapaloob yung lahat ng iba't ibang uri na volcanic hazards. Maaaring magkaroon doon ng PDC or pyroclastic density current, mga lahar flow or ashfall. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras.